kapag nag-organic siya, parehas lang din ang gastos. So, hindi po. Ang organic, pag sinabi mo po kasing organic, ang iyong aanihin ay maituturing na safe food. Ligtas kainin ng kahit. Bakit? Ipapaunawa sa magsasaka na gagamit ng produktong full harvest. Kasi sa international standard, kung sususugan natin yung mga norms na binalangkas ng International Federation of Organic Agriculture Movements, ipinagbabawal sa organikong pagsasaka ang paglalagay ng dumi ng hayop dahil yung organic status ng crops na aanihin mo mawawala. Pero maraming tagapagturo sa Pilipinas, dito sa ating bansa, na organic ang tawag nila pag nag-apply sila ng tae. Kinakalimutan ng mga tagapagturo yung tinatawag na scientific basis. Ano yon? Na ang dumi ng hayop ay major reservoir o bahay ng napakaraming E. coli bacteria at Salmonella T bacteria. So, pag ang ugali ng mga bacteria na ito, itong mga disease-causing bacteria na ito, ay nagtatravel sila simula sa root system papunta doon sa edible portion ng halaman o yung kung saan, yung kinakain natin. So, pag yung ani, kunwari, nag-harvest ka ng pechay o ng repolyo o ng mga succulent crops o ng root crops on tubers or mga fruit-bearing vegetables and trees, kung saan yung kinakain ng tao, pag isinubject sa laboratory analysis na hindi ginagawa ng ibang tagapagturo sa Pilipinas, makikita nila sa resulta ng analysis, napakataas ang E. coli at Salmonella bacteria. Nangangahulugan, it is not fit for human consumption dahil magkakasakit ka. So, importanteng maunawaan natin na ano ba ang organikong pagsasaka? Ano ang hindi mo pwedeng gawin at ano ang dapat mong gawin para maituring itong safe food bago tayo pumunta doon sa paggamit ng full harvest organic product.